Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Sa totoo lang, sawa na tayo ng ka-didiscuss dito kay BP Lenny, pero hindi maiwasan eh. Happy-happy ka naman, BP Lenny. But we have to touch on your activities as publicized by you. Kung hindi ka naman nagpapublicize, hindi naman namin malalaman. Anyway, ito namang inquirer. Ito yon. Ito yung mga kung baga merong sunog, nilalagyan pa ng gasolina, kaya lalong naglalagablab yung apoy. O, tingnan nyo itong report niya. Outside of the office of the VP, sa labas ng opisina ng Vice Presidente dyan sa Quezon City, yung mga sasakyan ay mahaba ang pila. Nagdadala ng donasyon para sa mga biktima ng mga bagyo. Pero, ang kanyang title, dun sa kanyang news article, Robredo Relief Drive gets a boost after Duterte tirades. Anong gustong ipalabas nito? Kaya dumami daw yung mga nagdo-donate dahil binanatan daw ni Presidente Duterte si BP Lenny ng kanyang televised address kung saan ay pinuna niya. Anong ibig sabihin ng pinalalabas itong sumulat sa inquiry? Pinalalabas niya na dahil doon sa ginawa ni Presidente, dumami ang donasyon ng mga gustong magbigay tulong. Kung baga, minimenos mo pa yung generosity nung nagbigay. Pinalalabas mo, kaya sila nagbigay dahil nagalit sila kay Presidente at kumampi kay BP Lenny, kaya sila nagbigay ng mga donasyon. Kaya nagbigay ng donasyon yun, talagang sa puso nila, gusto nilang tumulong. Whether siya ay criticize ni Presidente o hindi, ay palagi nang pupuntayan at tutulong. Hindi po ba? Kaya yung sinabi ni BP Lenny na overwhelmed by the generosity of our fellow Filipinos, iyon, tama yun. Generosity yun, yung spirit of generosity. And not because, as this writer of Inquirer wants to make it appear, na kaya lumaki yung donasyon ay dahil binanatan si BP Lenny. Talaga kayo. Dumagdag daw ng 5 milyon. Di mabuti. Maganda nga yun. Okay yun. Ba't ang ayaw nga palagi natin? You're making it appear. Tapos doon pa sa artikulo mo, tinan mo itong ginawa mo. Pati ako, isinama mo doon. Sabi niya, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo erroneously said that the Vice President used a cargo plane to distribute relief packs in the province. Hindi ko naman sinabi yun. Nag-komentaryo lang ako doon sa nabasa ko na sumakay siya ng eroplano. Iba yung sinabi ko na sumakay siya at iba naman yung nag-komentaryo ko, sumakay ka pala. Iba yun. Ang layo. Pagkatapos, ang problema naman yun. Dahil dyan sa mga reporting nyo, hindi ko malaman kung sinadya naman ito ni BP Lenny. BP Lenny, ha? Dahil nagpayag po si Kabayan Lenny, BP, na hindi raw matapat, insincere daw yung apology ko. Dyan sa Manila Times, labas, Panelo, apology, insincere, Robredo. Naman BP Lenny, kahaba-haba na. Dapat pala, binasa ko sa inyo yung buong letter, buong text message ko sa kanya. Sabi niya, kasi initially sabi niya, hindi niya natanggap. Yan pala, nabasa niya rin. Kasi medyo sinumbatan ko siya. Sabi ko, I cannot understand why you did not receive my message. Nasa inbox ko naman. Siguro, kaya yun, in-acknowledge niya na. Sabi niya,
nakita ko yung paghingi ng paumanhin ni Secretary Panelo. Pero pag binasa mo, parang wala naman sa loob niya yung paghingi ng paumanhin. Ha? Kasi sabi niya, alam mo, confronted na siya ng katotohanan. So hindi na niya malulusutan. Pero hindi naman talaga siya, sorry, Sus Maria Josep naman. Unang-una nga, hindi nga sa akin galing yun, Pipi Lenny. Binasa ko lang nga. Tapos nag-react ako doon sa binasa ko. Paano daw yung malicious imputation na sinakyan ko yung mga goods nila? Bakit naman magkakaroon ng malicious imputation kung sumakay ka? Hindi yun. Unang-una, hindi malisyoso yun. O, ulitin natin, ha. Kung totoong sumakay ka, ganun pa rin ang magiging komentaryo ko. Bakit ka mo? O, ulitin naman natin. Kasi nga, binabanatan mo ang gobyerno, pagkatapos yung pala gagamitin mo. Siyempre, yun ang magiging komentaryo ko. Bumabanat ka, yung pala ginagamit mo rin. And in fact, ginamit mo. Hindi ka tumatanggi kasi wala kang sinasabi mula nung sinabi ko, pinadalan pa kita ng lag. Ginamit ng mga either ikaw o mga tao mo, pero ikaw kasi mga relief goods under your name. Sumakay dun sa UA helicopter o chopper. O di ibig sabihin, ginamit mo pa rin. O hindi ba? So, ikaw lang ang hindi sumakay. So, hindi naman kasinungalingan yun eh. Dapat nga, I was waiting for you to acknowledge that fact. And yet, you did not. Hindi mo naman inamin. In fact, sa interview mo, sinabi mo, hindi naman ako humingi ng tulong sa gobyerno. Yun kasinungalingan yun. O, hindi ba? Dahil kung hindi totoo yung pinadala ko sa yung screenshot at yung sinabi ko, na paulit-ulit ko na sinasabi, hindi sana, binabanatan mo na ako ngayon. Sabi mo, mali ka na naman dyan. Pero the fact na hindi, ibig sabihin totoo. Tapos, ano pa bang gusto mong apology? Diyos mio, pardon ka naman. Immediately after malaman ko kay Secretary Lorenzan na hindi accurate yung information, ura mismo, humingi ako ng paumanhin on air pa publicly that very day. And the following day, inulit ko na naman kasi tinatanong ako ng reporter sa DZRH, for the record, humingi ba kayo ng paumanhin? Opo, humingi ako ng paumanhin dahil ganito, ganyan. Ang ayaw ni BP Lenny, humingi nga ako ng paumanhin, gaya ng report ni Joseph Moro, pero meron pa daw ako. Una, bakit naman hindi? Dapat maging consistent ako. Nag-a-apologize lang ako dahil nagkomentaryo ako sa half inaccurate report. Pero, yung pagpuna ko sa'yo, yung kung saan nagbibigay ka ng tulong pero binobroadcast mo sa buong mundo, yun ang pinupuna ko. Okay pa rin yung i-broadcast mo eh. Kung hindi ka talaga mapigilan. Ang ayaw ko, yung pinalalabas ng kampo ninyo na ikaw lang ang nagbibigay ayuda ng tulong sa gitna ng bagyo at sakuna habang ang presidente naman natin nandyan lang sa Malacanang at nakatenga. Yun ang ayaw ko. Yun ang pinupuna ko sa iyo, BP. Sabi mo naman, too much photo ops. Ito, sagot mo dun sa puna sa'yo na palagi ka may dalang media o ina-announce mo sa media o pinapalabas mo sa media yung mga picture mo na tumutulong ka. Sabi mo, dapat malaman naman ang mga nagbibigay ng donasyon kung saan napunta yung mga donasyon nila. Kaya yun naman ang ginagawa ko. We document everything, sabi niya. Because our only currency in what we're doing is trust. Eto naman. Natatandaan po ninyo, sinabi ko, merong cabinet member na nagbibigay ng mga ayuda sapagkat may mga kaibigan tong mga bilyonaryo patulong sa kanya na mag-distribute. Anong ginagawa niya? Kahit na may gustong pumunta media,
pinigilan niya. Hindi pwede. Paano malalaman ng donor? Hindi naman kailangan pumunta ka ng media. Anong ginawa niya? Ito pong cabinet member, ginawa niya, yung mga tumatanggap, pinipicturan, pagkatapos merong nakalagay doon, thank you, Mr. Ganyan, kung kanino manggaling. Tapos, pinadadala niya po yun doon sa mismong donor. O, hindi nandun pa yung meron pang sulat ng mga LGUs. Ano nga, tumanggap ng mga face shield, tumanggap ng mga grocery packs, tumanggap ng mga face mask. Ina-acknowledge po nila yon. Nakapirme yung mga mayor doon, ng gobernador. Yun ang pinapadala ng cabinet member niya. Pero nung kaninyong nabasa yon sa dyaryo o narinig, ako lang nga nagkikwento sa inyo, pero hindi ko pa nga ginangalanan ng cabinet member. So, ganun din ang gawin mo, BP Lenny, kasi maniwala ka sa akin. Good deeds will spread by themselves. Makararating at makararating. At yung sinasabi mong, I won't stoop down to their level. Ano namang level ang sinasabi mo? Unfazed by lies. Wala namang kasinungalingan doon. Yung misinformation, hindi totoo. Yun namang kay Secretary Lorenzana, honest mistake naman yung kanya. Sapagkat siguro sinabihan siya na ginamit ni BP Lenny yung chopper. Siguro ang dating sa kanya, sumakay sa aeroplano. Pero katotohanan pala, yung mga relief goods. Pero okay, hindi naman masama yan eh. Okay nga yun eh. It only means na she's welcome. Everyone is welcome. Pero hindi totoo yung sinasabi ninyo. Lalo na yun sa kampo mo. Nilalabas ninyo na ako ang nag-feed kay Presidente. Never ako nag-feed ng false information. Bago ko ibigay kay Presidente, pamamagitan ng text, kung ano mang impormasyon nakarating sa akin, tinatanong ko muna, ano bang pruweba nito? Kaya wala akong kinalaman doon. Gaya ulitin natin. Yung hashtag na, where are you? Nabasa ko lang nga sa diary yun eh. Ito namang parang binabanata niya rito si Secretary Roque. Dahil daw sinama yung mga anak niya. Kasi merong tweet yata yung isang anak niya na alas 8 na, tulog ka pa. Kumbaga, in relation dun sa hashtag na, where are you? Alam po ninyo, ang ibig lang naman sabihin ng Secretary Roque, hindi naman dinadama yung anak mo. Parang, he's just citing circumstances kung saan, pag yun ay kinumbine-combine mo, yung mga salita ng tagapagsalita mo, yung sinakyan ninyo yung nasaan ka, Presidente. Lahat yun, pati na yung mga dati mo mga salita, mga mungkay na hindi naman totoo, na hindi ginagawa. Iyon ang dahilan kung bakit nag-react si Presidente. Naubos na ang pasensya. Kaya ipinahayag niya yung kanyang damdamin. Yun. Tingnan mo, BP, meron ka na naman bago. May mungkahi ka na naman. Sabi mo, kailangan yung pamahalaan. I-identify nyo na yung mga tatanggap ng COVID-19 vaccine. Kasi nga, in-announce, di ba ba? In-announce. Merong budget at gusto ni Presidente, lahat tatanggap ng bakuna. Tapos, meron na siyang inassign. Meron na nga tayong vaccine czar, si Charlito Galvez. O madalit sabi, di siyempre nagtrabaho na yung mama. In fact, sabi nga ni Secretary Roque, merong mga stages. Yun sinabi niya sa press briefing niya. Madalit sabi, may stage 1, stage 2. Yung stage 1, yung pinaka-critical sa ngayon sa mga eksperto, yung pag-i-evaluate ng DOH at ng DOST tungkol dito sa bakuna. Yung stage 2 naman, yung acquisition. Number 3,
yung procurement ng vaccine. Stage 4 naman yung procurement, shipment, storage. Stage 5 yung distribution. Stage 6 yung implementation ng nationwide vaccine. Yung stage 7, yung assessment, yung evaluation, monitoring. Okay. Ito. The fact na mayroong mga stages, necessarily, logic will tell you, as well as common sense, na meron na rin silang na-identify kung sino ang mga bibigyan. Unang-una, VP Lenny. Sinabi na nga ni Presidente, lahat. So pag sinabi mong lahat, di lahat. You don't even have to identify. Sinabi na nga lahat eh. Lahat na mamamayan. Uunahin lang ito mga health workers. Sasabihin mo, may listahan ba? Sus Maria Jose, pero natural merong listahan yan. Alam natin kung sino mga health workers sa lahat ng mga ospital, lahat ng mga quarantine centers. Alam na natin yun, may listahan talaga yun. Lenny, ikaw talaga naman eh. Ito naman si Manang Winnie Munsod. Ano naman kaya ito? Ano man sinasabi nito? Siyempre, binabanatan niya naman si Presidente. Ito daw si Presidente. Minibira si VP Lenny at yung kanyang mga kaalyado, mga sidekick pantawag niya. Sumasama na rin. Siguro daw para dun tayo nakapokus kay Lenny at hindi sa problema ng bayan. Sus Maria Jose. Alam mo, Manang Winnie, sa talino mong yan sa bagay, kahit matalino ka, kung talagang bias ka, gagawa ka talaga ng mga kwento kotsero. Unang-una, si Presidente, gaya na nga ng palagi sinabi, preposition na lahat yung mga mehora, mga steps to caution the impact ng distraction na dadali ng mga bagyo, sakuna, earthquakes, whatever. Kasama yon, pinagandaan na nga yun. That is precisely why, biro mo, 73 lang ang namatay, 3 bagyo ang dumaan, samantala ikukumpara mo sa statistics, libo-libo namatay sa mga ibang administrasyon. So madalit sabi, lahat yon pinagandaan ng Presidente. At walang maipupuna sa kanya kaugnay sa paghahanda. At saka para bagang sinasabi nyo, salip na magpupuna ka dyan, mag-criticize ka sa iba, trabaho ka na lang, kita nyo na mga salitang yan. You can still work and at the same time raise your own criticism against those who criticize you in defense of yourself. Bakit naman i-deprive mo yung Presidente? Ang lagay, kayo lang ang pwedeng bumanat. Pero hindi ibig sabihin na bumanat siya, hindi siya nagtatrabaho. Siya nga sobrang ang trabaho Hindi ba? Tapos mayroon mga pinasok na naman si... Ilang minuto pa tayo? Ending na pala. Okay naman, hindi ko natuloy na isama na naman. Pinasok na naman kasi yung mga... Pinakulong daw si Maria Ressa, si De Lima, Sister Pax. Pinaalis daw. Ay, nako. Anyway.